Akala ng iba, masarap ang maging negosyante. Kasi nga naman, hawak mo yung oras mo at yung kita mo. Pero, ang hindi nila alam, kasama sa package, ang lungkot at yung pakiramdam na para kang mag-isa sa laban. Kahit na may mga tao sa paligid mo or may mga kasama ka sa paligid mo. Yan ang hindi masyadong napag-uusapan. Kung nararamdaman mo rin ito, panoorin to hanggang dulo kasi ang totoo, hindi ka nag-iisa. Kaya magkape muna tayo. At gusto ko ring ibahagi yung kwento ko tungkol sa ganitong yugto na nangyayari sa ating mga negosyante. Kasi ang loneliness ay parte ng journey natin. Pero hindi naman ibig sabihin kailangang maglakad kang mag-isa. 'Di ba? Kasi ang peace of mind, ang sekreto na yan ang na-realize ko sa halos journey ko sa pagninegosyo. Hi, I'm Marisa at kamusta kayo? Kape muna tayo. Sa akong small business owner, kahit matagal na ako sa pagninegosyo, parang everyday is a learning pa rin. At eto, dumaan na rin ako sa mga point na gusto ko na rin sumuko. Yung question ko na yung aking pinagagawa, kung meron bang saysay yung pinagagawa ko na ito. Pero along the way, matututunan mo kung paano mo i-control, paano mo labanan yung lungkot para hindi ka lamunin nito. Lalo na yung mga pressure sa puso mo. Yan ang gusto kong pag-usapan ngayon. Baka may makarelate dyan at ma-feel niya na hindi siya nag-iisa. Samahan niyo ako. Magkape tayo kasi maulan. Chill lang tayo. Medyo mahaba-haba itong pag-uusapan natin. Yan. Naalala ko nung nagsimula pa ako sa pagninegosyo, I'm very excited kasi bago siya sa akin. Lalo na nung nag-transition ako from ESL and syempre lahat ng mga nangyayari is very exciting. So, habang tumatagal, syempre yung mga kaibigan ko hindi ako naiintindihan kasi iba nga kami ng landas na tinahak. May mga araw na mabigat talaga at nararamdaman ko na parang kapag dati nung nagtatrabaho pa ako, kapag nakakaramdam ako ng stress, pressure, aba, labas lang yan kasama ang mga kaibigan, ganon. Chill lang, di ba? Pero kapag nandito ka na sa mundo ng pagninegosyo, iba. Andito yung hindi lahat pala ng problema ay pwede mong ikwento. Lalo na sa yung pamilya kasi una, ikaw din mag-aalala ka, baka mag-worry sila. Sa kaibigan, una, baka hindi sila makarelate. Kaya minsan, halos hindi mo namamalayan, kinikim-kim mo na pala lahat, di ba? Parang feeling mo, sinasarili mo na lang. Yes, may mga gabi na gusto kong literal na ihinto yung parang sa mind ko, sinasabi ko, ba't ko pa kasi pinasok ito? Yung maraming naglalaban sa utak ko kung bakit ko siya pinasok. Tapos sinasagot naman nung isa na kesyo dahil sa pangarap mo. Tapos, ayan, ang hirap-hirap. Ano ba yung mahirap? Mga ganon. May mga gabing ganon, you have a mental battle, aside from the physical battle, sa pwesto. Psychologically, may battle din na nangyayari. Pero ang nakakatuwa, kinabukasan, kailangan mo pa rin bumangon kasi may orders. Kasi kailangan mo mag-open ng store para makabenta. Lalo dahil may umaasa sa'yo. Doon ko na-realize na pinili ko to, kaya kailangan ko siyang panindigan. Yung nakakatawa pa is buong araw kang abala. Tapos nung magkwenta ka, ayan, 200 pesos ang linis na kita. Mas mahal pa yung load mo. Tapos may mga customer pa na ang kukulit. At yung mga friend mo na feeling nila mayaman ka, mapera ka dahil may negosyo ka. Di lang nila alam, suki ka pala sa mga buy one take one doon sa groceryhan. Minsan, tatawanan mo na lang kasi kung hindi mo naman gagawin, baka malunod ka sa iyak. Magkape na tayo. Alam nyo ba na hindi lang pala tayong mga malilit na negosyante ang nakakaramdam nito. Kahit yung mga malalaking entrepreneurs, ganito rin ang kanilang pinagdadaanan. Nag-research ako. Tinignan ko kung sila rin ba may ganong mga moments. Let's have a word from Elon Musk. Basahin ko. May script ako dito eh. Sabi ni Elon Musk, being an entrepreneur is like eating glass and staring into the abyss. Wow, ang lalim. Sa kawalan, para kang you're like eating glass. Kumakain ka ng bubog. Tapos, natutulala ka sa kawalan, o di ba? Pwede, tama nga naman, no? Ito pa, sabi ni Robert Kiyosaki, your friends will think you're crazy when you stop
chasing job security and start chasing freedom. Nakuha nyo yon? Your friends will think you're crazy when you stop chasing job security and you choose chasing freedom. Usually, sabi nila mga baliw. Baliw ka ba? Ganon. Or parang, ewan ko sa ating mga entrepreneurs, iba talaga siguro, iba siguro yung takbo ng ating pag-utak. May tililing ng konti. Si Jack Ma, if you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest failure. Ayan. So, ibig sabihin, marami din sigurong chance din na gusto rin nilang mag-give up. Si Sarah Blakely, kilala nyo ba siya? Siya yung isang women entrepreneur na gumawa ng body shapewear. Ayun. So, she's a self-made billionaire. Ayan. So, ang sabi niya, yung kanyang journey naman, ayan. So, she started alone and loneliness trained her to trust her instinct. Wow. Kaya, may pag-asa pa tayo. Sa kanila na galing yan, no? So, tignan natin yung common thread, yung sa sinabi ng 4 na malalaking entrepreneur na to. Ano? Ito yung nakikita nating common thread from big entrepreneurs para sa ating mga maliliit na negosyante. So, ano yung loneliness? Loneliness is normal. Normal lang daw yung loneliness, lalo na sa journey natin na sa pagninegosyo. The purpose is the cure. Kung meron kang rason or reason kung bakit mo ginawa yung negosyo mo, yan ang cure sa loneliness mo. Kaya dapat alamin ulit or balikan ulit natin yung why natin, kung bakit natin to sinimulan, ano yung reason natin, ano yung pangarap natin. Makes sense. Community is a shield. Ayan. Community is a shield. Ito yung, sabi nga, tama naman, no man is an island. Maghanap tayo ng community natin na pwede nating salihan para makapag-open up tayo, makapag-share ng ating opinion. Yung isang worth it na salihan is yung KMG, Kasosyong Malupit Group. Ayan, tignan nyo yun sa Facebook. Andon yung tambayan ng mga malulupit na negosyante. You could also, pwede kayong bigay ng problema nyo doon. Marami pong tutulong sa inyo doon. And I really learned a lot from that group. And I agree that community is a shield. Kasi sa kapwa mo negosyante, yung mga parehas kayo ng pag-iisip at may nakakaintindi sa'yo, meron kang protection, meron kang kasama, kaalalay. That's why it's a shield. Para hindi ka mag-give up. Para hindi ka mawalan ng landas. And sabi pa, kaya sabi ni Jack Ma, di ba, don't give up. Yan, sabi niya. So, ito yung huli. The ability to keep going is what separates us. That what separates the one who make it. So, persistence, perseverance talaga. Yung ability to keep going. Ayan. So, yan. Yeah, it's a very inspiring, lalo na sa atin, no? Lalo na kapag andyan ka sa point na talagang gusto mo nang sumuko. So, keep going. Persevere. Nasa gitna ka pa lang. Nasa gitna pa tayo. Ayan. So, from these points, ito yung mga point na nakuha natin sa mga malalaking entrepreneur. Ano yung mga practical tips na pwede natin gamitin para malabanan itong loneliness sa ating pagninegosyo? Sabi nga, di ba, community is the shield. So, maghanap tayo ng community. Malaki kasi yung bagay na kapag marami kang nakakausap na sasabi mo yung problema mo, yung simpleng comment lang from that group or from a member na they're uplifting you or like that is already magandang effect sa'yo as a negosyante. Be honest sa circle mo. Be honest kung sino yung inner, kung sino yung talagang kasama mo, yung asawa mo. Diba? Alam ko siya yung talagang pinaka-business partner mo or yung mapagkakatiwalaan mo talaga. Be honest. Yung mahalaga kasi is, hindi naman kailangang malaki yung inner circle mo. Ang mahalaga, meron ka talagang totoong tao na pwede mo masabihan, yung napapagkatiwalaan mo talaga. At alam ko naman na meron tayo nun. Kahit isa lang, okay na yon. Take breaks without guilt. Yan. So, sa atin na puno tayo ng sipag, di ba? Working hard, hustle, grind, ganon. Maganda yon. Trabahong malupit, maganda yon. Pero may kakambal yung trabahong malupit. Dapat alam mo ding magpahinga. You take a break. Huwag kang mag-guilty kung nagbe-break ka. Diba?
or kung nag-rest ka. Una, that's for your physical and your mental health. Kasi kapag kinompromise mo din yon, babawiin din sa'yo yan ng katawan mo. Kaya nga dapat may balance eh. Malalaman mo din yan kapag nagkasakit ka dahil sa pag-grind. Ayan, celebrate small wins. Ako, hindi ako ganun nagse-celebrate dati kasi parang ano yun, di ba? I-compare mo sa mga malalaking negosyante, ang bobongga, ang gagarbo ng mga material na pinapakita nila. Pero no, don't compare yourself to them. Ikaw, kung ano yung ginawa mo ngayon at you are very satisfied, you treat yourself. Alam mo ba yung pag-treat mo lang ng sarili mo ng paborito mong pizza or yung kape, yung milk tea, or binili mo yung paborito mong book, mga ganon. Mga ganon, alam, you do it. Even the small things counts. And of course, ang pinakamahalaga sa lahat, you build your faith in God. Ito yung pinakaugat ng ating lakas. At alam kong lahat naman tayo rooted sa ating faith. And yes, alam ko na we are all in the same wavelength regarding this faith. Ano? Kahit sukong-suko ka na, surrender to God. And wala naman tayo talagang, pag hindi talaga natin makontrol, surrender and have faith. Ayan, so para sa akin bilang isang negosyante, hindi lang yung marunong kang kumita ng pera, kundi yung magpatuloy ka kahit mahirap. Oo, madaling sabihin, pero assess yourself now and pag nakikita mo naman na pagbabago ba, yung bigla mong pag-shift ba sa isang bagay, talagang meron siyang impact. Or maybe right now is the time na kailangan pa rin magpatuloy kahit na ang hirap-hirap, magpatuloy pa rin. Kasi sa journey natin bilang isang entrepreneur, maraming nagsisimula. Ang daling magsimula actually. Kasi nga, pwede kang magsimula ng walang puhunan, di ba? Maliit na puhunan. Or meron kang namana na business, pwede kang magsimula, pero konti lang ang nagpapatuloy. Kasi yung pagpapatuloy, the journey alone is really, really tiring and lonely and hard. At kung nandito ka pa rin ngayon, kahit anong hirap, ibang level ka. At saludo ako sa'yo. Akala natin na pera ang pinakakalaban natin. Pero yung totoong kalaban is yung pakiramdam mo na you are lonely, na mag-isa ka lang. Yung isolation, yung feeling na walang nakakaintindi, yan yung mga unti-unting sumisira sa'yo bilang isang negosyante. If you dwell in loneliness, that's the enemy. Kapag linamon ka ng pagkalungkot, nung bigla kang sumuko dahil feeling mo walang nakakaintindi sa'yo, feeling mo lang yon. So, tandaan natin that loneliness is part of the journey. Pero hindi mo kailangang mag-isa. May mga content na ganito at may community na nabibuild. Kasi alam ko na yung ibang negosyante rin nakakaramdam ng ganito at gusto rin nilang mag-reach out. Kaya magtulungan tayo. I-comment mo sa baba. Kasama ako dito. Kung nararamdaman mo rin ito, i-comment mo, malay mo, may nakaka-relate sa'yo, may matutulungan ka. At ma-realize nila na hindi rin sila nag-iisa. Loneliness is part of the journey. Yes, that's true. Pero tandaan, ikaw nagpapatuloy, habang ang iba tumigil na. At ang pagpapatuloy mo, yan ang magbibigay saysay sa lahat ng mga ginagawa mo ngayon. Sa lahat ng mga hirap na pinagdaraanan mo ngayon. Kung gusto mo yung mga ganitong real talk, subscribe to Arca Home Biz channel. Kasi sa totoo lang, ang negosyo naman ay hindi lang tungkol sa pera. It's also about the heart. At kung sama-sama tayo, mas kaya natin.